Bawakwar tawab shalanawa. Bawakwar tawab shalanawa. Abayahawa shabasamayam. Abayahawa shabashamayam. Salakalanawa. Salakalanawa. Ail kataayanawa. Al kataayanawa. Watawadalak ail damak. Watawadalak al damak. Sa satap at kataayanawa. Sa satap at kataayanawa. Kalhalal hawadla abayahawa alhayam. Kalhalal hawadla abayahawa alhayam. Basam masyayak yawasyay. Bahasya masyayak yawasyay. Bahasam rakwakadas. Bahasyam rakwakadas. Yaman. So, opening prayer natin ay Hebrew word. Sabi yung mga nanonood sa YouTube channel, hindi namin naiintindihan yung prayer. Ano ba yan? Hebrew yun eh. Pinaliwanag ko na yun sa simula. O anong ibig sabihin. Ngayon, nandito na tayo sa chapter 15. Second to the last sa first book. Kasi ang first book hanggang chapter 16 lang. Sa first book of Maccabees. Okay, basa. Ang unang aklat ni Makabeo, Kabanata 15, verse 1 to 41. Mula sa kapuluang Griego ay sumulat si Antioco, na anak ni Haring Demetrio sa buong bansa, at kay Simon, ang pinakapunong saserdote at gobernador ng mga Hudyo. Ganito ang isinaad ng sulat. Mula kay Haring Antioco, pagbati sa bansang Hudyo, at kay Simon, na pinakapunong saserdote at gobernador. Alam ninyo na ang kaharian ng aking mga ninuno ay inagaw ng mga taksil. Ipinasya kong kunin itong muli at ibalik sa dating kadakilaan. Naghanda na ako ng isang malaking hukbo at mga barkong pandigma. Ayan. So, babawiin na ni ang bansa ni Antioco. Mag-agawan talaga yung Antioco at saka Demetrio eh. Bansang Syria yan. Ngayon, sinulatan niya si Simon na punong saserdote yung panahon na yan at siya rin ang gobernador para papanig ang mga Israelita, mga Hebrew Israelite sa kanya. So, digmaan talaga. Handa yung mga pandigmang barko. Walang katapusang gira eh. Grabe, nung panahon. Ngayon, matitindi ng gira ngayon, mga missile na gamit. Hindi yung mga espada, mga pana. Okay, tuloy tayo. Binabalak kong lubusin ang lupain at salakayin ang nagwasak sa maraming lungsod at sa bansa. Gaya ngayon, pinapagtibay ko ang ginawa ng mga naunang hari na ang pag-alis ng lahat ng buwis at pagbabayad. Binibigyan ko kayo ng karapatang gumawa ng sarili ninyong salapi na gagamitin sa inyong bansa. Hindi magbabayad ng buwis ang Jerusalem at ang templo. Lahat ng sandatang inyong ginawa at mga tanggulang ipinatayo at nilagyan ng mga bantay ay mananatiling inyo. O yan. Yan ang promise ni Antioco. Magkaroon ng sariling pera. Diyan pala nagaling sa kanila. Oo. Kaya nagkaroon ng sariling pera mga bansa. Oo. Kasi pinitulutan na kanya-kanyang Pasimuno para si Antioco. dollar, dinar, Oo. piso. Ayan. Hindi na iisa ang pera ng buong bansa, abong mundo. So, di na daw magbayad ng buhis. Kasi pag makaupo na, babaguhin naman yung usapan. Pabayarin na ng buhis. Balupit. Walang walang isang salita. Traidor talaga. Oo, traidor. Traidor talaga. Mga ganun mga hari ng mga masamang hari eh. Tulad ng masamang hari natin ngayon. Kawawa si Bato. Patay. Nakakasay. Okay. Tuloy tayo. Balupit. Bukod dito, lahat ng pagkakautang sa kabangyaman ng palasyo o magiging utang sa hinaharap ay pinatatawad ko ngayon.
Sa sandaling manumbalik sa akin ang aking kaharian, ibibigay ko sa iyo, sa iyong bansa at sa templo, ang malaking pagpaparangal upang makilala ng buong mundo ang inyong kadakilaan. Nang taong 131 BCE, nilusob nga ni Antioco ang lupain ng kanyang mga ninuno. Umanig sa kanya ang karamihan sa mga kawal, kaya iilan ang natira kay Trefo. Yan. Trepo ngayon. So, ilan na lang natira. Itong tripo, isa pa rin yung taksil, pasaway. Parang ang mga matitino na mga ano eh. Si Tripo ang pumatay kay Jonathan. So, talagang noon pa hanggang ngayon, wala talagang hupay ang mga gira-gira. Ngayon, ang Iran, Israel na piki, tsaka USA, magsanib sila. Yung piking Israel, ang bansa lang ang tama, pero ang Israel na nakatira, piki yon. Mga lahi, Mastima yan eh. Pati USA, lahi ni Mastima. Tapos, ang masakla pa dito, yung Mastima na yan na fallen angel na Satanas, nagkaroon ng physical body ngayon. Nandito rin. Alam ba niyo kung sino? Si Elon Musk. Si Elon Musk. Yan. Binaliktad lang yun. Mastima. So- Elon. Okay, tuloy tayo. Nang habulin ni Antioco, si Tripo ay tumakas patungo sa lungsod ng Dor sa baybay dagat. Sapagkat nakita niya na wala na siyang pag-asang makaligtas pa dahil iniwan siya ng kanyang mga tauhan. Pinahanda ni Antioco ang 120,000 sanay na kawal at 8,000 mga ngabayo at nilusob ang Dor. Ang mga sasakyang pandagat niya ay sumalakay din at napaligiran niya ng husto ang lungsod. Kaya walang sino mang makapasok o makalabas doon. Samantala, nakarating na sa Jerusalem mula sa Roma si Nomenyo at ang mga kasama nito. Dala ang sumusunod na liham para sa iba't ibang hari at bansa. Pagbati mula kay Lucio, konsol ng Roma, para kay Haring Ptolomeo. O yan. Sol. Yung inutusan ni Yung pala nakuha sa yung konsol. punong serdote si ano, Lucio, galing sa Roma. Yan. So, pagbati mula sa Haring Ptolomeo. Konsolida. So, hindi talaga maganda. Walang protection ni Abba Yahawa kapag musanib ka sa Roma. Kasi ito ang number one talagang ano, Kaaway niya. kaway. Sila nga ang kumukuha ng original scripture eh, na 777 books. Dinoktor nila. Tapos ginawang apocryphal books ang 711. Ang pinakilala 66 book lang. At yun ang gitang kilig ng lahat ng lahat ng tao sa katawan. That's why sila, ang nakalagay sa 66 book, mga pangalan ng fallen angel lahat yan, naging Satanas. Sinamba ng mga tao. God, hindi alam, fallen angel yan. Lord, fallen angel yan, si Baal yan. Diyos ko, si Siyos yan, another fallen angel. Si Amindra, si Panginoon, Lupercos. So, ang lahat ng sinamba ng mga Christian, naging Christian, ma-Pentecostal, ma-Evangelical, ang mother church nila, Roman Catholic. Sila lahat ay sinamba nila si Satanas. Nakakaawa. Pero pagsabihan mo, hindi maniwala na natanim na sa puso nila yung mga pangalan na yan eh. Pamahal na. Napamahal na. Nakaugat na. So, mahal nila si Satanas eh. Hindi naman sila maniwala sa Satanas yan. Si Satanas yan, si God real yan eh.
na fallen angel na pumasok sa ahas, na naglinglan kay iba at Aldan. Ayaw nilang paniwalaan. Yung Bible nila, hindi naman yung Bible na original galing sa Jerusalem. Sa Israel, galing na yan sa Vatican Canon Law na kinanonize ng Vatican. Nasabihan na natin, at least wala na tayong sagutin sa kanila. Doon na sila magugulat na sa impyerno na sila. Tama pala sinabi ni Pastor Richard eh. Tama pala sinabi ni Pastor Buddy. Si Satanas pala yung God, God, Lord, Lord, Diyos ko, Diyos ko. Si Satanas pala yan. Yan. So dami talagang mapunta sa impyerno. Ang mga Islam pa, mga Muslim, yun pa mapuntang langit. Paraiso. Kasi tama naman tinawag nila eh, Allah. Kahit hindi sila niwala na si Yahweh, synonym ng Allah, nagkataong tao, siya si Yahweh siya eh. Hindi sila maniwala ang Muslim doon. Pero ang tama lang sa Muslim, tama yung tinawag na Allah. Hindi yung sa Christian, puro mga pangalan ng fallen angel, Yahweh, Jehovah, puro pangalan ni Satanas yan. Kasi kulto talaga ang Christianity. Ang Islam, medyo kulang na silang knowledge nga si Allah, si Yahweh, nagkatawang tao, at nag-shed ng blood para sa katubusan. Kulang na sila doon sa knowledge. Pero ang maganda lang sa kanila, tama ang tinatawag na Allah. Ayun, the singular. Eh sa bagong tipan, binago nila ang Aymanaw Allah, ginawa nilang Emmanuel. Emmanuel. Emmanuel daw. Anong Emmanuel? Aymanaw Allah yun eh. Nang ibig sabihin kasama natin si Alayam. Linglang ang buong mundo sa Bible ng 66 book. Corrupted. Okay, tuloy tayo. Ilang kinatawa ng aming mga kaibigan at kapanalig na Hudyo ang naparito upang sariwain ang dating kasunduan ng pakikipagkaibigan. Sila'y isinugo ng pinakapunong saserdoteng si Simon at ng bansang Hudyo. At nagpadala sila ng handog na gintong kalasag na may bigat na kalahating tonelada. Kaya ipinasya naming sulatan ng iba't ibang hari at mga bansa at sabihin sa kanilang huwag sasaktan ang mga Hudyo, ang kanilang mga lungsod o ang kanilang bansa o sa anumang kaparaanan. Huwag nilang didigmain ang mga Hudyo o tulungan ang mga sumasalakay sa kanila. Tinatanggap namin ang kalasag at ipinapangako sa kanila ang aming pangangalaga. Grabe bigat ng kalasag na yung isa pa. Binigyan ka lang sa 100 kilos yan, kalahating tonelada eh. So, yun lang ang nagawa ng Roma, gumawa lang ng sulat doon sa mga kapitbahay ng mga hari na huwag digmain ang mga Hudyo. Tapos purong ginto pa. Pero pagdating ng digmaan, hindi naman sila tumulong. Grabe yaman. Pinabayaan lang. Yaman. So, ang trust kasi, itong tatlong magkapatid mula kay Judas Maccabeo, kay Jonathan at saka kay Simon, yung trust nila nahati na kay Abay Hawa at saka sa Roma. Ang bagsak doon double kara eh. Parang katulad sa mga atin dito, simba ng Sabado, o Abay Hawa, salamat purihin ka, basa masyayag yawasay. Pagdating ng Sunday, o Diyos ko, Panginoong Hesus, sinasamba kita, pinupuri kita, double kara. Dalawa nang natiwalag natin dito. So, ganon. Nagsamba sa totoong creator, nagsamba naman sa mga kay Satanas. Pag ganyan, hindi talaga sa langit mapunta yan. Maliban lang kung elect, magmaminus ang reward. Doon na sila ibabagsak sa bangkita o sa parang. Okay, tuloy tayo. Kaya nga, kung may mga taksil na tatakas mula sa Judea at magtatago sa inyong lupain, ibigay ninyo siya kay Simon, ang pinakapunong saserdote, upang maparusahan ayon sa batas ng mga Hudyo. Ang sulat na ito ay ipinadala ni Lucio sa mga haring sina Demetrio
Atalo, Ariarte, at Arsaces. At sa mga bansang Samsames, Sparta, Dilos, Mendos, Sikyon, Caria, Samos, Pamphylia, Lycia, Halicarnaso, Rhodes, Phaselis, Kos, Side, Arado, Gortina, Nido, Cyprus, at Cyrene. O yan, yung mga bansa yan Bansa yan. Maraming bansa. na pinadalhan ng sulat ni ang Roma na huwag digmain ang bansang Israel, ang mga bansang Hudyo. Nido. Gatas to. Wala nakuha yung Nido, no? Cyprus. Okay, tuloy tayo. Pinadalhan din niya ng isang kopya si Simon, ang pinakapunong saserdote. Sa pangalawang pagkakataon, nilusob ni Haring Antioco ang Dor at hindi tinigilan ang pagsalakay rito. Nagpagawa siya ng mga platapormang panlusob at dahil sa kanyang paghadlang sa daanan, hindi makapasok o makalabas ang mga tauhan ni Trefo. Nagpadala si Simon ng pilak, ginto at maraming kagamitan at 2,000 piling kawal para tulungan si Antioco. Subalit hindi ito tinanggap ni Antioco. Bagkos, pinawalang bisa ang lahat ng naunang kasunduan nila ni Simon. Kaya siya ay naging kaaway nito. Oh, yan. Kita mo ha, Balingding. pinago. Bumaliktad. Kasi nakaposisyon na siya, kawawa na si Tripo. Kailang ginawa niya doon para siyang suportahan ng mga Hudyo at talagang malusob si Tripo. Ngayon si Tripo, wala nang kapangyarihan, marami nang umalis sa kanya, binago naman nilang usapan. Ang gagamit lang ito si Antioco. Oh, magagamit na nga sila. Hindi dapat papagtiwalaan yan eh. So, ang Israel, parang pinagluluko lang ng mga ibang bansa. Ganun ang Roma, di ba? Roma, kunwari, kakampi. Kapag pagsulat sa ibang mga bansa na wag galawin ang mga Hudyo. Pero pagdating ng 70 AD, anong ginawa ng Roma? Nilusob Sinakay. ang Israel, Jerusalem. Ninakaw ang original scripture. Pati yung mga tayo na Solomon, tinakaw na. Ganun yung taksil yun eh. Yun na nga na ito, sa chapter 16, tigok na si Simon. Galing pulin. Tigok na si Simon. Ugali. Okay, tuloy tayo. Pagkatapos, isinugo ni Antioco ang pinagkakatiwalaan niyang pinuno na si Atinobio para makipag-usap kay Simon. Sinabi nito kay Simon, ang nasasakop mong Hupa, Geser at Kuta ng Jerusalem ay mga lungsod ng aking kaharian. Winasak mo ang mga lupain iyon at dinalhan ng kaguluhan ng bansa. Maraming lupain sa aking kaharian ang iyong sinakop. Ngayon, ibalik mo sa akin ang mga lungsod na nasakop mo at ibigay mo rin sa akin ang buwis na kinuha mo sa mga lugar na iyong sinakop na di kabilang sa lupain ng Judea. Kita mo yon. Dati sabi na, di na kayo magbuhis. Ngayon, magbuhis na. Kalupit. Oh. Mula pa yan sa panahon ni Judas Maccabeo, ganun yung mga hari na yan. Bumaliktad yan pag makaposisyon na. Kay Jonathan, ganun din. Dapat naisip ni Simon nga, pinagluloko lang tayo itong mga tao nito, itong mga hintil nito eh. So, tuloy tayo. Lack of knowledge. Kung ayaw mong gawin ito, Walang wisdom. bayaran mo ako ng 17,500 kilong pilak at karagdagang 17,500 kilong pilak bilang kabayaran para sa nawala sa aking lupain at mga buwis. Kung ayaw mo pa rin gawin ito, didigmain namin kayo. Nang dumating sa Jerusalem, si Atinobio at makita ang magarang palasyo ni Simon, ang kasangkapang ginto at pilak, sa bulwagang pinagdarausan ng mga malaking salo-salo at ang nakahanay na malaking kayamanan. Siya'y manghang-mangha. Ibinigay niya kay Simon ang sulat ng hari.
At sumagot si Simon, wala kaming inaagaw na lupain mula sa ibang bansa o kinukuhang anuman sa ibang tao. Ang totoo'y amin lamang binawi ang ari-ari ang minana namin sa aming mga ninuno, mga lupaing inagaw ng aming mga kaaway. Oh, yan. Yung mga lupain na yan, part ng Israel yan eh, bansang Israel. Ngayon, gustong kunin. Parang sa atin dito, agawan ng Sabah. Kanila daw. Oh, tapos ito namang West Philippines eh. Nag-agawan naman kung sino ang makaposisyon. Marami nag-angkin, China nag-angkin. So ito rin ganun, talagang agawan. Sabi ni Simon, binawi lang namin, amin ang bansa na yan, amin ang lugar na yan. Kasama nga may city nga doon na City of Alima, nasa part ng Jordan, sa east ng Jordan. Alima City of Israel. Sa Tansa, Cavite, may ano ron eh, Barangay Alima. Mayroong Alima Street. Nakadaan ako doon, wow, yung apelido ko ha, Alima Street. Anong barangay to? Barangay Alima to. Sabi ko, Alima ko. Ay, sa inyo pala to. Okay. Ito naman, sabihan na naman ni Boy Rodriguez. Kasi si Congressman Rodriguez, ang Montalban, pinalitan niya yung apelido niya. Na-approve naman sa Congress, at saka na-approve sa Senate, tapos i-approve ng Presidente. Walang malita pa yon doon. Kapalit. Ngayon, malita na eh. Puno ng milyon-milyon na pera. Rodriguez, Montalban, Rizal. Okay, tuloy tayo. Dalawa tulog. Ngayon pa lamang namin nagagamit ang pagkakataong ito para mapanumbalik ang pamana ng aming mga magulang. Para sa hopa at dessert na inyong inaangkin, bibigyan namin kayo ng 3,500 kilong pilak. Bagaman ang mga tao sa mga lungsod na iyon ang gumawa ng napakalaking kapinsalaan sa aming bansa. Hindi umimik si Atinobio. Ngunit nagbalik siya sa hari na nagngingit-ngit. Nang sabihin niya sa hari ang tugon ni Simon at ibinalita rin dito ang magarang palasyo ni Simon at lahat ng kanyang nakita. Lubos na naggalit ang hari. Samantala, si Trepo ay sumakay naman sa isang sasakyang pandagat at tumakas patungong Ortosia. O, yan. Kalusot pa. Ngayon nangyari, Malupit ang trepo na to ah. nagulat sila kasi panahon na si Simon ang namuno sa Israel, gumanda. Manggagarang mga palasyo, lahat. Umunlad talaga ang bansang Israel panahon ni Simon. Kasi si Simon kasi makamasa, makabayan. Walang korupsyon kahit isang kusing. Sa kanya pa nga ang sahod, pera niya na ipasahod sa mga tropa niyang mga kawal. So, ganun, umunlad talaga ang bansa pag ang pinuno, ang leader, ang hari, ang presidente ay hindi magnanakaw. Pero kung magnanakaw, wala. Kawawa ang bansa. Mahirap, mahal ang mga bilihin, lahat mahal. So may mga tao talaga ganon, mga anak ng fallen angel yan eh, yung ganyang ugali. Ngayon si Tripo naman dito, kawawa na. Kasi natalo siya sa haring Antioco. Ngayon si Antioco dati, higmain niya si Tripo, nagkunwaring panik pa siya sa mga Hudyo. Ngayon nakita niya na kaya para natin si Tripo. Pinakailangan natin ng mga Hudyo. Babaguhin na natin ating mga promises sa kanila. Yan ang nangyari. Nakita pa na ang ganda ng palasyo, ang ganda ng mga lugar na sa Israel. Na agawin ulit. Oo. So, agawin nila ulit yan. Okay, tuloy tayo. Itinalaga ni Haring Antioco si Sendebio
bilang tagapamahala ng mga lupain sa baybay dagat at binigyan ng mga sundalo at hukbong nakakabayo. Saka inutusang lumusob sa Judea. Iniutos din ni Rito na muling itayo ang lungsod ng Kedron at patibayin ang mga pintuan nito para sa pakikipaglaban sa mga Hudyo. Ang hari na may nagpatuloy ng pagtugis kay Trefo. Dumating sa Jamnia si Sendebio at ginulo ng ang mga Hudyo sa pamamagitan ng paglusob sa Judea, pagbihag sa mga tao at pagpatay sa marami. Muli niyang itinayo ang Kidron at naglagay roon ng mga bantay na kawal at mga ngabayo para ipagpatuloy ang pagsalakay sa Judea gaya ng utos ng hari. Oh, kita mo yan ha. Ang dami nang namatay, oh, mga Hudyo, mga tao, oh, sa Hudyo-Hudiya. Pagbihag sa mga tao at pagpatay sa marami. So maraming namatay ng mga Hudyo. Injustice. Nasaan ang Roma dyan? Tumulong? Wala. Walang Romang tumulong. Ang ginawa ng Roma, sulat lang sa mga kapitbahay ng mga hari na huwag niyong higmain. Pwede ba yung sundin? Pwede magdabagin yun. Inuuto-uto lang si Simon ng Roma. Ito namang Antioco, Hari Antioco, inuuto-uto lang ni si Simon. So, mula noon talagang laging tagilid talaga ang kalagayan ng mga Hebrew Israelite. Inaapi talaga sila. Pinakawawa, inaalipin. Ngayon, scattered tayo. So, isang remnant Hebrew Israelite sa Amerika nag-chat sa akin, pupunta siya sa Taiwan kasi may mga Hebrew Israelite doon na mga native na Taiwanese. Tinignan ko, may alam ba daw ko ano yon? Kung tribe of Ephraim. Kasi ang mga Ephraim kasi, marami sila sa bawat bansa. Kasi sinabi na kasi na, kay Ephraim ay mini nation. Ang kay Manasseh, great nation. That's why dito na angkin sa Oper, na bansang Oper, kasi ito maging great nation. So yun. Okay. Dadako tayo sa panalangin. Okay. So tayo po ay patuloy na manalangin. Sa iyo ang karangalan naming Abay Hawa, tunay nga na sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagsama, pagkalinga, ang katagumpayan ng iyong mga anak, ang iyong patuloy na naisin. Ngunit sa bawat isa na ang aming mga kinakampihan ay ang pagsanib sa mga kaaway, ang iyong biyaya at protection ang mawawala. O Yahwa, muli aming hinihiling. Muli mong ikiling ang aming sa amin ang iyong panig, patuloy na maranasan ang iyong proteksyon, biyaya at kapangyarihan. Pagtatagumpay sa lahat ng adhikain, lalo na ang maisaayos ang iyong kasulatan at muling mahayag ang iyong dakilang isang pangalan. Aming Yahwa, sa araw na ito, muli kayo lamang ang aming pinararangalan, purihin ka sa iyong kapangyarihan at kadakilaan sa pamamagitan ni Mashayak Yahwa Shai na aming tagapagligtas. Yaman.